Ito, isa pang balita tungkol dyan sa ICC. Pakinggan natin itong balita naman ni Mel Chanco. Yung may himok sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon nito sa gera kontra droga. Nakatutok si Mav Gonzalez. 7 taon matapos ipatupad ang giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte, tinalakay ng Kamara ngayon ang 2 resolusyon na nag-uudyok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon dito ng International Criminal Court o ICC. Hindi naman kayo makipagtulungan, gusto nyo doon na kayo tumira, wala namang problema. Okay naman, pwede naman kayo magsipunta na lahat, huwag na kayong bumalik dito, makipagtulungan kayo, yun lang. Ang tanong, makakapasok pa sila dito o hindi? Kasi as far as we know, it's still the discretion of the president. Kasi it has to go to Congress and then it has to go to the Senate. Tapos pipirmahan ng presidente. Yun, kung presidente pa yung presidente natin ngayon. Kasi baka sa sobrang tagal ng deliberasyon dyan, baka 2028 na. We are here first and foremost to ensure that the rule of law is upheld. Ayan na, Manila Representative Benny Abante, tatandaan niya na. Yan din, yung bilib na bilib kay PRD. Pero siya po ngayon yung gusto magpapasok sa ICC. Tandaan niya na. Mga taga Maynila. Ayan ang congressman ninyo. And that the role of law in obtaining justice for our people, for our constituent, is fulfilled. Hindi ibig sabihin nito ay wala ng jurisdiksyon ng ICC sa kasong crime against humanity na isinampa laban kay Pangulong Duterte. Kailangan pa rin na makikipagtulungan ng withdrawing state sa investigasyon ng ICC. Sa susunod na pagdinig, iimbitahin ng Kamara ang mga taga-Department of Justice at Korte Suprema para makuha ang legal opinion nila, pati na rin ang mga nasa ehekutibo. Ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, ikinagulat daw ang resolusyon, sabay patutsada sa pinagmulan-aniya ng problema. Ang laking kahihiyan talaga sa Pilipinas kapag... Diba? Well, again, let's disregard our a little bit dismay dito kay Amy Marcos. What she's saying is factual. Let's forget that she is the super ate. Siya ay senador and may bilang siya pagdating sa panahon na yung resolution na yan ay mag-gain traction at umakyat yan sa kanilang tahanan. Meron siyang say dyan. Kaya maganda na as early as now, may mga senador na tumututol dyan. Itong ginagawang ICC na to ay hanggang media lang yan. Hanggang media na lang yan dahil ito -1 vote na kagad sa Senado. Kung totoong Pumasok yung ICC na yan, kayang papayag-payag ng ganyan. Isipin nyo, para mong sinurrender ang ating soberanya. Ano ba naman, yung ating mga korte, tibay-tibay, pinalaya nga si Senator De Lima. Ayun, hindi mag-gets talaga nitong mga makakaliwang tulongges na ito. Safety and Security Vlogs. Thank you very much po. Maraming salamat sa iyong pag-sponsor sa ating live stream. Salamat po sa iyong pakulay dyan. Mabuhay ka at more power and stay safe. So kahiya-hiya tayo kasi nga pinalaya na nga si De Lima ng korte Ibig sabihin, matibay ang korte natin. Paano nga ganun? So ang lagi nilang sinasabi is dahil nga may jurisdiction sila dito, dapat makapasok sila dito. Hindi nga ganun yun. Ang punto nga is kapag ang Pilipinas ay walang gumaganang mga korte. For example, tayo yung Gaza na talagang binomba na talagang pinulbos. Tapos meron ng lawlessness doon. Wala nang mga korteng mga nakatayo. Wala na rin mga leader na tumatayo sa mga tao. Diyan ngayon papasok yan. Okay? Yun po yun. Yun yung lagi nyong aalalahanin. Hindi po yan porque tayo membro niyan dati, pwede na nilang gawin yung mga gusto nilang gawin dito.
Kasi Pilipino pa rin ang may-ari ng Pilipinas. At as far as I know, ang Pilipinas po ay ay independent. Wala pong nananakop, sumasakop, humahawak sa ngayon. Sa pagkakalam ko. Hindi ba katibayan yun na maayos yung korte at talagang umaandar ang judikatura? Kung nga maintindihan at saka di na sila naawa, bira naman, dami-daming problema, dagdagan pa ng gusto. Sabi nito ni Sherwin, ng aking kaibigan dyan sa Dubai, di ko naririnig si Bato, si Bongo at Tolentino ipagtanggol man lang si Tatay Diggs. Kasi ganito yan, Sherwin. Ang Senado po, hindi naman kasi nila napapag-usapan yung ICC doon sa kanilang Senado o sa kanilang mga tanggapan. Hindi kasi nila napag-uusapan yan. Hindi nila natatakil yan at saka wala naman kasi sa kanilang wala namang bearing sa kanila talaga yan. Kaya hindi nila napag-uusapan. And besides, hindi naman mag-i-interview etong media ng mga kaalyado ni Duterte. Siyempre, kailangan puro kalaban. Yan, puro kalabang ang i-interviewin nila, Wewen. Politika na nagmula lamang sa ambisyon at pagnanais umupo sa posisyon sa 2025, 2028, ang dami na. Pero paniwala ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mananatili lang namang resolusyon ang mga inihain sa Kamara, liban na lang kung aksyonan ito. Yan. Katulad yan, nagsalita na si Bato de la Rosa. Wewen, ano sabi ni Bato de la Rosa? Yung resolution, mananatiling resolution lang yan. Kumbaga, puro pamilya lang yan, panakot lang yan. It has been there. It's been the talk of the Congress and the opposition. That's yan yung kanilang panakot nung panahon pa ni PRD. Yan na yung panakot nila. So hanggang ngayon, gusto pa rin nilang gamitin yung panakot na yan. Sabi nga niya, it will remain a resolution unless acted upon favorably by the President who has made clear of his decision not to allow ICC to intrude our sovereignty. Ayan these government agencies are taking orders from the President and not the Congress. Tampal sa mga mukha niyo yan, abante. Edsel Lagman, isulong nyo nang isulong yan sa Kongreso. Okay lang sa amin yan. Actually, ang gusto nga namin, masampahan ng impeachment si Inday. Sige na, please lang, sampahan nyo na ng impeachment si Inday. Ang ganda kasi nung deal ni PRD. Ang deal ni PRD, pag sinampahan nyo ng kasong impeachment yung anak ko, game tayo. Tatakbo ako, baka senador sa 2025. Pag buhay pa ako sa 2028, Vice President. Patay kayo dyan. So ito ang malinaw. Ito ang hindi ipinaliliwanag ng media. Ang media, mag-i-interview lang yan ng mga kongresista, tapos ilalabas nila yung sinasabi ng kongresista. So yung mga mangmang na mga Pilipino would think na, naku, delikado si PRD. Patay ka ngayon dito, PRD. Yari ka ngayon sa Congress. Ang hindi nila naiintindihan, ito yung sinasabi niya ni Bato de la Rosa na ayun nga, ang nagdidesisyon dyan is presidente. Ayaw nga ng presidente. Yung mga government agencies po na pwedeng mag-aresto kay PRRD pagdating ng mga panahon na ganyan ay tayo pa rin. And they are taking orders from the president. Kaya nga ito si Remulla, kaya nga flex si Remulla Kasi isa siya sa pwedeng maging kumbaga go-to guy para mapapasok dito yung ICC na yan. Kaya ang feeling talaga nito ni Remulla ngayon sobrang powerful niya. Na pag nagsalita ako na pag-aaralan ko yung suggestion ng Congress, it's as if makakapag-desisyon siya sa sarili niya nang hindi niya pa-aprobahan yun dun sa amo niya sa Malacanang. And I am sure na hindi naman papayag si PBBM dyan.
Ayan, kaya napakahusay nitong statement na ito ni Senator Bato de la Rosa. At least kahit paano, naliwanagan tayo na they can create a resolution all they want. Bahala sila kahit punuin nyo na ng resolution yung pintuan ng Kongreso. Walang problema yan. So long as hindi approve ng presidente natin yung mga galawan nilang ganyan na yan. Wale yan. That's all moro-moro. That's all That's all bark, no bite. Ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw naman daw ang desisyon ng Pangulo na ayaw niyang manghimasok ang ICC sa ating soberanya. Nitong Hulyo lang, sabi ng Pangulo, hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa anumang paraan. Pero tingin ni Representative Edsel Lagman na isa sa mga naghain ng resolusyon, posible pang magbago ang pananaw ng Pangulo rito. Palagay ko naman ay ang ating Pangulo ay titingnan yung sentiment ng Ba't ang bait nyo sa Pangulo? Bakit dati ano kayo? Sukan-suka kayo sa Pangulo ng Pilipinas. Lahat ng Pangulo sa Pilipinas, kinasusuklaman nyo. Bakit ngayon parang masyado kayong malambing kay BBM? Anong meron? So, yung mga executive agencies ay pwedeng magpalit ng isip kung talagang nakikita nila na tama talaga mag-cooperate ang ating bansa sa investigasyon ng ICC. Hinihingan pa namin ng pahayag ang palasyo tungkol dito. Para sa Jim, Bakit? Antoko, ba't nyo pa ihingan ng yung media parang mga ulok din eh. Ba't nyo pa ihingan ng komento ang palasyo tungkol dyan? Hihingan nyo pa ng komento palasyo tungkol dyan eh. Na alam nyo na nga kung anong posisyon ng palasyo. Sabi nga ng palasyo, hindi sila papayag tapos ang usapan. Talagang itong balita na to ay talagang sinasalsal ng media. So tapos na tayo dyan sa ICC. Nagsalita na rin si Amy Marcos na nakakadiri daw yan. Nakakahiya ang Pilipinas kapag pumayag tayo dyan dahil wala namang civil war sa Pilipinas. Wala namang kudita sa Pilipinas. Maayos naman ang relasyon ng gobyerno, ng mga ahensya niya. As far as I know, ngayon nga yung pinaka-popular na presidente in the sense na pinakamarami yung boto niya eh. So, kumbaga, umaayon sa presidente lahat, halos karamihan ng mga tao dito sa Pilipinas. Tapos, okay naman ang korte natin, nakakapagsalita pa naman ng mga congressman natin at mga senador. May mga pulis, may mga sundalo pa naman, may mga trabaho pa naman dito sa atin. As far as I know, wala pa naman mga pumuputok-putok na mga baril dyan sa labas. May law and order pa naman, meron pa rin namang mga tao na takot sa otoridad. At ang hina-hina na ng NPA sa Pilipinas, wala na rin tayong balita sa Abu Sayyaf. Hindi ba? I mean, bakit pa natin papapasukin ng ICC dito? Pahiram na natin sila. Kung nakapila ang Pilipinas at nauuna tayo sa Israel, paunahin na natin sila.